Tuwing Marso, ginugunita natin. Tuwing Marso, ginugunita natin ang kasaysayan ng mga kababaihan. Ang Women's History Month. There are some people who want to stop educating girls through guns. Matunog dito ang mga pangalan nila Malala Yousafzai, Marie Curie at Mother Teresa. Pero kung mapapansin natin, minsan kapag may isang lalaking nagiging alamat, meron din isang babaeng kinakalimutan. Dahil ba masyado silang matalino, masyadong mapanganib, o baka naman masyado silang malakas para sa sistemang ginawa ng mga kalalakihan? Paano naman ang mga kababaihang kinakalimutan sa kasaysayan? Ako nga pala si Insula at sa content na to isa-isahin natin ang mga madidilim na bahagi ng kasaysayan ng kababaihan. Rosalind Franklin ang babaeng ninakawan ng pagkakakilanlan. Kung pag-uusapan kung sino nakadiskubre sa structure ng DNA, unang lalabas na pangalan sa Google ay sina Watson at Crick. Noong 1952, si Franklin kasama ang postgraduate ang unang nakakuha ng malinaw na larawan ng DNA. Pero kinuha ito ng kanyang lalaking kasama ng walang pahintulot. Ginamit sa kanilang pag-aaral at sila ang nakatanggap ng Nobel Prize noong 1960. Si Franklin naman ay namatay sa edad na 37 nang hindi man lang niya nalalaman kung gaano kalaki ang naiambag niya sa larangan ng agham. Hindi lang siya ninakawan ng kredito, ninakawan din siya ng respeto. Minsan ganito tratuhin ang ating mga kababaihan at hindi lamang sa larangan ng agham nangyayari yan na magpupunta sa atin sa pangalawang paksa. Ang mga babaeng mangkukulam na hindi naman totoo. Isipin mo to, pinatay ka hindi dahil masama ka, kundi dahil may alam ka. Mula 15 hanggang 18th century, libu-libong kababaihan ang sinunog ng buhay. Nilunod at pinahirapan dahil sila daw ay mangkukulam. Pero ang totoo, ang mga kababaihang ito ay mga manggagamot na marunong gumamit ng halamang gamot. Mga hilot na tumutulong sa panganganak. Mga biyudang may sariling lupa na gustong kunin na may kapangyarihan. At mga matatapang na babae na hindi sumusunod sa patriarka. Pinapatay sila hindi dahil sila ay masama. Pinapatay sila dahil sila ay malakas. Ngayon, sa panahon natin, kung titignan natin, natigil na yung mga ganitong klaseng pang-uusig. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Nagbago lang ng pamamaraan na magpupunta sa atin sa ating pangatlong paksa. Ang madilim na katotohanan sa karapatan ng kababaihan sa Pilipinas. Sinasabi lagi matapang ang mga babaeng Pilipina. Pero bakit kailangan maging matapang para lang mabuhay? Ngayong 2025, may mga batas pa rin na hindi pumapabor sa kababaihan. Pagdating sa usapang marital rape, kapag ang babae ay nasabing hindi nanlaban, takot o may trauma, o dahil sa kalasingan, maaari pa rin to hindi mapunta sa usapang panggagahasa. At alam mo ba tayo na lang natitirang bansa sa mundo na wala pa rin divorce? Siyempre maliban sa Vatican. Maraming babaeng napipilitang manatili sa abusadong relasyon dahil hindi sila nabibigyang pagkakataon para lumaya. How is property divided in a divorce? Ang hindi lang natin napapansin sa makabagong panahon ay hindi na kailangan ng apoy para sunugin ang kababaihan. Ang kailangan lang ay isang sistema na hindi para sa kanila. Pang-apat na paksa, ang mga babaeng parang tinatago sa kasaysayan. Bakit sa bawat lalaking nagiging alamat, parang may isang babae ding kinakalimutan? Narinig mo na ba si Xing Shi? Siya ang pinakamatagumpay na pirata sa kasaysayan. Namuno sa halos 1,800 mga barko at mahigit 80,000 mga pirata. Isa sa pinakamalaking pirate armada sa kasaysayan. Mas marami pa kaysa kay Blackbeard. Ginabanan niya ang Chinese, Portuguese at British Navy at walang nakapagpabagsak sa kanya. Siya ang sinasabing the Pirate Queen ng South China Sea. Pero ilang pelikula o libro ang ginawa tungkol sa kanya. Diba? Halos wala. Kung hindi mo sila kilala, ayos lang yun, hindi mo kasalanan. Kung nga din, hindi ko din sila kilala kung hindi pa ako gagawa ng research. Pero kung mapapansin natin, ganyan talaga ang sistema. Parang tinatago ang kasaysayan ng kababaihan sa mundo. Ang Women's History Month ay hindi lang tungkol sa pagdiriwang ng kasaysayan ng mga kababaihan.
kundi tungkol din sa pag-alala at pagmulat sa mga naiambag nila. Mapababae man o lalaki, hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero pwede natin isulat ang hinaharap. Ngayon, sino ang babaeng humubog sa kasaysayan na umahanga ka hanggang sa ngayon at magpakailanman? I-comment down ang pangalan niya dahil kung hindi mo sila alalahanin, Sino pa bang iba? hahanap mo na kung sunod kong itatopic. Paalam, recommend.